Gusto kong gumamit ng artifact pagkatapos ng lahat ng mga insidenteng ito. Humingi ng paumanhin sa kanya ang bida, dahil muntik na niyang makalimutan, at nilinaw na hindi niya ito pinipilit. Alam ni Ilayana na ang kanyang mga kakayahan ay hindi kasing husay ng mga Stekhiz, ngunit sa kabila ng kanyang likas na regalo para sa Mahika, maaari lamang siyang gumamit ng ilang mga spells. Hindi niya nagawang magtagumpay sa pakikipaglaban sa mga taong iyon sa piitan. Higit pa rito, noong nakikipaglaban siya sa Manticore, bago pa man mawala ang regalo ng kanyang lolo, dapat siyang maglakbay kasama niya upang tulungan siya, ngunit palagi siyang walang kapangyarihan. Sa pinakamahalagang sandali, iniisip niya kung tutulungan niya siya, kaya niyakap niya ang artifact at pumayag na inumin ito. Ayaw niyang pilitin siya kaya sinubukan niyang pigilan. Sa pagkakaintindi niya, kung ayaw nitong inumin, hindi niya dapat pilitin ang sarili dahil baka hindi siya mapapatawad ng ibang mga duwende. Gusto niyang manahimik siya, dahil siya ang nagboluntaryong tumulong sa kanya, kaya ayaw niyang maging pabigat. Ngunit ipinangako niya na hindi ito pabigat sa kanya. Gusto niyang aipangako nito na pananagutan niya ito kung tatanggihan siya ng mga duwende dahil sa artifact na ito na ikinagulat nila. Iniinom niya ang artifact, at tinanong ng bida kung ano ang nararamdaman niya ngayon at kung ayos lang siya. Nararamdaman niya ang pagdaloy nito sa kanya, pinalaki ang lahat ng kanyang mga pandama at na-detox ang kanyang buong katawan. At napagtanto niyang ang likidong ito ay si Amrita. Sinabi ng bida na maaaring ang kanyang katawan ang nagre-react sa artifact at iniisip kung maaaring magbago ang kanyang pandama. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit habang ang artifact ay dumulas sa kanyang mga sisidlan, at pilit niyang itinikom ang kanyang mga ngipin. Sinubukan siyang pakalmayan ng bida at inutusan siyang huminga ng malalim dahil ganito lang ang reaksyon ng katawan sa mga parasitic artifact. Kaya ayaw niyang magpanik siya. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay at nahulog. Nang maglaon, inisip niya kung ano ang mga tunog na iyon, dahil naririnig niya ang mga tunog mula sa bawat direksyon. Gamit ang kanyang mga tainga, naririnig niya ang tunog ng kahit na ang pinakamaliit na nilalang na humihinga. Sa kanyang ilong, naaamoy niya ang mga puno sa kakahuyan, at sa kanyang mga daliri, nararamdaman niya kahit ang pinakamaliit na butil ng dumi. Pakiramdam niya ay binabahan ng sensasyon ang buong katawan niya, at iminulat niya ang kanyang mga mata, umupo, umubo, at parang masusuka siya. Nagulat ang bida nang makita niyang nagkakamalay siya at nagtatanong kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Ipinaliwanag niya na medyo nakaramdam siya ng pagod hanggang sa masanay siyang kontrolin ang artifact. Alam niyang maayos na ang pakiramdam niya, kaya gusto niyang ipaalam nito sa kanya kung may kailangan siya. Ngunit sinabi niya na naaamoy niya ang kuneho sa kanya, na nagpaluha sa kanya, at sinimulan niyang ipahid ang plano sa kanyang katawan at ipinapalagay na ang kanyang ilong ay dapat talagang sensitibo. Samantala, galit na galit si Prince Raptors matapos basahin ang sulat at inutusan ang lalaki na sabihin kay Borden na subukang pag-isipan ang kanyang sinasabi bago siya magsulat ng liham sa susunod na pagkakataon. Kung hindi, siya mismo ang pupugutan ng ulo. At pinagtibay at sinaluduhan siya ng sundalo habang galit na galit niyang nilukot ang sulat. Galit na galit siyang pumasok sa loob ng tanungin ng higanti ng silangan, si Mark McDowell, kung ano ang bagay na bumabagabag sa kanya. Nagulat siya nang makita siya at iniabot sa kanya ang sulat upang makita ito mismo. Kaya't binasa niya ang sulat at tinanong kung hindi ba si Borden ang maharlika na gumugulo sa kanya kamakailan. Pinagtatawanan lang siya ng prinsipe dahil nag-alok siyang padalhan siya ng ilang bihirang artifact. Bakit may mang-aabala pa sa walang kwentang matandang tanga? Binasa ni Mark ang sulat kung saan sinabi niyang may nagnakaw ng lahat ng artifact, ngunit hindi masyadong umasa ang prinsipe sa kanya, dahil hinding-hindi makakagawa ng tama ang mga katulad niya.
Ang pinakanakaabala sa kanya sa lahat ay kinuha ng ilang jackass ang mga artifact na dapat ay bahagi ng kanyang koleksyon, na isang personal na insulto sa kanya. Tinanong ni Mark kung gusto niyang matunten niya ang magnanakaw. Galit pa rin ang prinsipe habang pinapahiya siya ng magnanakaw. Isang miyembro ng maharlikang pamilya, wala siyang pakialam kung sino ang taong iyon, ngunit gusto niyang hanapin siya at bayaran kung ito ang huling bagay na kailangan niyang gawin. Itinuro niya ito habang inilalagay siya sa pangangasiwa sa pangangaso at pag-aresto sa taong ito. Binibigyan niya siya ng pahintulot na patayin siya kung bibigyan niya siya ng anumang problema, ngunit gusto niyang tiyakin niya na gagawin niya ang gawaing ito. Kinapa ni Mark ang kanyang baluti upang ipakita ang kanyang paggalang at tiyakin sa kanya na susubukan niyang ibalik siyang buhay kung maaari. Sa kabaligtaran, sa kanilang paglalakbay, ang kabayo ay walang tigil sa pag-ungol ng tapikin ito ni Ileana. Sinusubukang pakalmayan siya at nais na tumigil sa pagmamatigas, dahil sila ay papatayin kapag hindi ito nakinig. Tumigil sa pag-ungol ang kabayo na ikinaingat ni Stitch at tinitigan niya ito na parang handang makinig sa kanya ngunit hindi sa kanya. Naging maganda ang pakiramdam ni Eliana pagkatapos ng mahabang panahon sa bundok, at naisip niya kung ano ang napakaganda nito. Alam niya na ang kanyang mga pandama ay gumagana sa overdrive, ngunit siya ay nagtanong kung siya ay maaaring makita ang anumang bagay. Tumanggi siya, ngunit ramdam niya ang lahat ng gusto niya. Inilabas niya ang mapa at nilinaw na dumaan sila dito para hindi sila masundan, ngunit mas delikado ang lugar na ito kaysa sa inaakala niya, kaya hindi niya akalain na madadala pa nila ang kabayo. Habang sinasabi niya sa kanya kung paano magpatuloy, sinabihan siya nito na kumapit dahil may naririnig siyang parang mga pakpak. Ikinagulat siya nito, kaya ginamit niya ang kanyang animal instinct ngunit nakikinig siya sa kahit ano gamit ang kanyang husay. Na-activate. Paano siya nakarinig ng kaunting tunog na ganoon sa gitna ng lambak na ganito? Ipinapalagay niya na ang kanyang mga pandama ay dapat na napakalakas. Ngayon ay naririnig na niya ang dagandong ng isang halimaw at ang mahinang tunog ng mga tao. Baka inaatake sila ng halimaw. Iniisip niya kung ililigtas nila ang koponan, ngunit alam niyang maaari silang komplikado nito. Kung sila ay mga sundalo para sa ibang bayan, gusto niyang iligtas sila at natitiyak niya na ang mga sundalo ng bayan ay hindi maliligaw sa landas at maglalakbay sa isang mapanganib na lugar. Higit pa rito, kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang problema ay kung paano nila lalabanan ang sinumang kaaway sa lahat ng ambon na ito. At may pagkakataon na maaari silang mamatay kung gumuho ang tulay. Inilabas niya ang kanyang palaso at yumoko. Pinatigil siya dahil tila narinig sila ng mga halimaw. Hinayla niya ang kanyang palaso at ibinato sa kanila. Natagpuan niya itong kahanga-hanga at nagtanong kung pinatay niya ito. Namangha siya nang umungal ang halimaw. Ipinaalam niya sa kanya na alam ng mga tao na nandoon din sila at hindi mukhang galit sa kanya. Iniisip niya kung sila ay mga sundalo at sinubukang makita sila, ngunit hindi niya naisip. Nakaramdam siya ng hindi matiis na sakit, na nag-aalala sa kanya. Ngunit ito ay wala at nangyari dahil nasasanay lang siya. Kaya't maaari silang umalis kaagad pagkatapos na maging matatag ang kanyang mana, at tumawid sila sa tulay nang wala ang kabayo. Kasabay nito, tinutulungan ng mga tao ang kanilang mga nasugatan sa pamamagitan ng pagbenda ng kanilang mga sugat at pagbibigay sa kanila ng mga gamot na pampagaling. Namangha sila nang makita ang patay na katawan ng halimaw at hindi man lang nila alam na may kakampi sila na ganyan ang pakay. Pero sila lang ang nasa labas kaya napaisip ako kung sino ang bumaril. At nakarating doon ang bida. Ipinaliwanag niya na sila ay mga explorer, kaya tinanong niya kung kailangan nila ng anumang tulong, at sila ay nabigla sa isa't isa. Maya-maya pa ay napabuntong hininga siya nang marinig muli ang nakakairitang boses na iyon. Inaasahan ni Brian na makikita siya muli doon sa lalong madaling panahon.
Naiinis siya nang makita siyang muli at inusisa kung ano ang ginagawa niya ngayon. Ano ang ginagawa nila doon? Naiintindihan niya na hindi pa rin siya interesadong sumali sa kanyang gang at nagustuhan niya ang kanyang katigasan ng ulo. Sinampal niya ito, dahil mas naging matatag siya simula noong huli niya itong makita. Hindi man lang siya nakilala ni Brian, dahil may mga benda sa mata niya at nakatikip, at iniisip niya kung ayos lang si Liana. Ginamit niya ang kanyang husay, na ikinamangha ni Stitch, dahil akala niya ay hindi pa siya sanay sa bagong kapangyarihan, ngunit ginagamit na niya ito at hindi na niya kailangang takpan ang kanyang sarili ng ganoon sa bawat pagkakataon. Sinabi ni Memento na ang katalinuhan ay gumagawa ng isang malaking pagkakaiba pagdating sa kung gaano kabilis ang mga tao ay umangkop sa paggamit ng artifact. Nagalit ito sa kanya, at nagtanong siya kung sinusubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay. Gayunpaman, wala itong sinabi sa kanya. Inimbitahan niya ito sa kanyang hideout, dahil ang tagal na nilang hindi nagkita, na may pag-asang mapag-usapan ang posibilidad na magkatrabaho sila, na tila walang kwenta sa kanya. Ang kanilang base ay medyo nagkakagulo, at ang kanyang mga tauhan ay nasa proseso ng pagpapanumbalik ng mga swinging tulay. Ito ay isang perpektong lokasyon para sa isang tagwan, kaya kailangan nilang linisin muna ang mga kalsada at manirahan. Hindi ito masama sa kanya, at sa palagay ko ay maaaring iyon ang dahilan kung bakit nila hinahabol ang mga halimaw na iyon upang linisin ang kalsada. Iginiit niya na maraming halimaw sa paligid, kaya madali para sa kanila na makahanap ng makakain dahil sa lasa ng manok. Naramdaman ni Elian na masusuka siya kaya tumalikod siya. Ito ay namangha sa kanya, at iniisip niya kung nakabusangot siya. Tinanong niya kung ano ang nagdala sa kanila doon, dahil akala niya ay magkasalungat sila ng direksyon noong huling nagkita sila. Naasar si Stitch at nagtaka, ano ang kinalaman sa kanya na pupunta siya. Sinubukan niyang pakalmayan siya at alam niyang hindi siya natutuwa na makita siya ngunit gusto niyang marinig siya, dahil hindi niya alam kung saan sila patungo. Ngunit kung nais nilang tuklasin ang lugar na ito, kakailanganin nila ang kanilang kooperasyon. Pero nagtaka siya kung bakit. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang makalibot sa Ridge Valley ay ang paggamit ng mga swinging bridge o ang mga tunnel sa mga lumang abandonadong minahan, ngunit kamakailan lamang ay may ilang tulay na nalaglag mula sa pagkasira, at ang mga halimaw ay tinatakan ang mga lagusan. Nagtanong ang bida kung sinasabi niyang kailangan muna nilang muling itayo ang mga tulay at pumunta sa nayon. Ngunit hindi nila kailangang mag-alala dahil hindi lahat ng mga tulay ay nasira ng buo, kaya maaari nilang ayusin ang mga naayos pa rin ang kanilang pangunahing frame nang wala sa oras. Ngunit kailangan niya ng tulong sa ibang bagay. Nalaman ni Sech kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya pumayag siyang tulungan siya mamaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang skill surge, na nagpaputok ng malawak na bolt ng kuryente na may mababang posibilidad na maging sanhi ng pagkahimatay at pagkalumpo. Sa humango, na kuryente sila at lahat ay nahulog. Laking gulat ni Brian sa kanyang nasaksihan, dahil mas lumakas na siya kumpara sa dati, kaya napaisip siya kung ano na ang kanyang ginawa. Namangha ang bida, dahil ang kasanayang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa isang arko, ngunit naubos nito ang ikalimang bahagi ng lahat ng kanyang mana, kaya nagpasya siyang mag-ingat at nauwi sa pagkatumba sa sarili. Napansin ni Ilyana na siya ay pagod at iminungkahi na magpahinga sila, ngunit tumanggi siya, dahil ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang kakayahan. At gusto niyang tapusin ang nasimulan nila. Kailangan lang niya itong suportahan siya. At nang sabihin niya iyon sa itaas, sa layo na mga 1,300 talampakan, diretso silang lumilipad sa kanila. Kaya tinutukan niya sila at pinatay. Nagulat si Ilyana nang marinig niya ang ungol ng mga halimaw sa likod ng ambon. Salamat po sa panonood.